Tinanong ko siya kung pwede kami magkabalikan. Pumayag siya at naging kami ulit. Sobrang seryoso niya sa akin. May trabaho siya kaya tinutulungan niya ako sa gastusin ko sa school, pati na rin sa baon at sa loan. At dun ko pinangako sa sarili ko na magbabago na ako. Pero makalipas ang 2 buwan, nagawa ko ulit magkamali. May 3 lalaki na nagkagusto sa akin at in-entertain ko silang lahat. I am 17 at sa murang edad ko marami na akong naranasang relasyon at maraming pagkakamaling nagawa. Hindi ko alam kung pagmamahal ba yung hinahanap ko noon or takot lang akong maiwan mag-isa. Noong 2024 ay nagkaroon ako ng unang boyfriend. Siya si Christian. Mabait siya, matangkad at kahit na hindi siya gaanong kagwapuhan, minahal ko siya ng totoo. Pero lumipas ang ilang linggo ay nagbago yung pakikitungo niya sa akin. Hindi na siya nag-update at parang paulit-ulit siyang lumalayo hanggang sa nagkahiwalay kami. Pagkalipas ng ilang araw ay nakilala ko yung barkada niya na si Jem. Naging kami pero 1 buwan lang ang tinagal ng relasyon namin. Pagkatapos nun ay may nagchat na naman sa akin na naging boyfriend ko rin, si Jerry. Kaklase siya ng ex ko. Doon ko napansin na halos lahat ng ex ko ay iisang grupo ng magkakaibigan. Sa huli ay nagkahiwalay rin kami kasi pakiramdam ko ay parang pinaglalaroan lang ako. Lumipas ang ilang buwan at muling nagchat sa akin si Jem. Nahulog ang loob ko sa kanya at nagkabalikan kami. Pero habang kami pa, may nakilala kong lalaki na si John. Na kahit na nga may boyfriend na ako ay pumayag ako na makipagkita sa kanya. Nakalauna na iniwan ko si Jem at pinili ko si John. Pero naging mas komplikado dahil nalaman ko na pinsan pala sila ni Jem. Habang tumatagal ay nagtrabaho na si John at naging busy siya. Nawalan siya ng oras sa akin at mas inuna niya ang paglalaro at dahil doon ay nasaktan ako at hiniwalayan ko siya. Pagpasok ko ng grade 11, may kaklase ako na nagkagusto sa akin na si Carl Jan. Pero hindi pa rin kami nagtagal dahil nga sa relihiyon namin. Makalipas ang 1 buwan ay nagkaroon ulit ako ng boyfriend. Kakagraduate lang niya ng high school habang ako ay grade 11 pa lang. Hindi ako naging seryoso sa kanya kahit na nga seryoso siya sa akin. Hanggang sa nahulog ang loob ko sa kaklase ko at naging kami kahit na nga may boyfriend ako. At nang malaman nila ang katotohanan ay pareho nila akong hiniwalayan. Lumipas ang ilang buwan ay nagchat muli sa akin si Ram, ang huling ex ko na dati kong niloko. Gusto niya raw akong maging kaibigan pero ako yung nagtanong kung pwede kami magkabalikan. Pumayag siya at naging kami ulit. Sobrang seryoso niya sa akin. May trabaho siya kaya tinutulungan niya ako sa gastusin ko sa school, pati na rin sa baon at sa loan. At dun ko pinangako sa sarili ko na magbabago na ako. Pero pagkalipas ang 2 buwan, nagawa ko pa ring magkamali. May 3 lalaking nagkagusto sa akin at in-entertain ko silang lahat. Pero sa huli, isa lang yung tinuloy ko. Dinadalaw niya ako sa classroom at ini-ignore ko naman si Ram sa mga messages. Yun ay sa tuwing magkasama kami nitong bago ko. Kalaunan ay naging malapit kami sa isa't isa. Pero nalaman ko na may girlfriend pala siya. Doon ko rin sinabi na may boyfriend ako. Na kahit na pareho kami may karelasyon ay nagpatuloy pa rin ang ugnayan namin. Hanggang sa tuluyan kaming nawala ng komunikasyon. At simula noon ay sinubukan kong magseryoso kay Ram. Pinili kong magbago. Hindi ko na inamin na may mga nagawa ako at itinago ko na lang. At nang umuwi siya ng magsaysay Misamis Oriental, nagkita kami at naging masaya ang relasyon namin. Umabot pa sa puntong ibinigay ko ang sarili ko sa kanya dahil naramdaman ko na seryoso siya sa akin. Pero pagdating ng ika-9 months, nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Madalas na siyang galit, umiinom at nahuli ko siyang merong kachat na ibang babae. Pinatawad ko siya pero inuulit niya pa rin yon. At kahit nga mahal ko siya ay wala akong nagawa nang siya na yung nakipaghiwalay sa akin. Na 10 buwan lang ang inabot ng relasyon namin. Hanggang ngayon ay mahal ko pa rin siya. May parte pa rin sa puso ko na umaasa. Na kahit na nga pilit kong sinasabing hindi na ako umaasa. Alam ko na bata pa ako at marami pa akong kailangang matutunan tungkol sa pagmamahal at sa sarili ko. Umaasa ako, Mamile, na mabibigyan niyo ako ng payo na kung papaano ako magsisimulang maghilong at matutong magmahal lang tama. Letter sender, Jessica. Na kaya ka nga pinag-aaral, diba? Para matuto sa buhay. Lande, gusto, aral, ayaw. Matuto kang makontento. Hindi lahat ng gusto mo kailangan mong sunggaban. Huwag mong gawing komplikado ang hindi naman komplikado. Na sa edad mo yan, hindi ka dapat nagpapaka-cheap sa lalaki. Kapag too available ka, maraming lalaki ang susubok na pumitas sa'yo. Hindi dahil special ka, kung hindi dahil madaling mapitas ka. You're only 17 at hindi mo ikinaganda yan. Huwag mong idepende sa lalaki yung happiness mo kasi problema malala talaga yan. At hindi lang lalaki ang kailangan mong i-master sa buhay. Master self-respect, be wise, at maging matalino sa bawat desisyon. Pahalagahan ang sarili mo para makita mo yung deserve mo. Hindi ganyan na puro ka lesson learned. Tapos lalaki pa rin ang subject. Baka kaka lesson learned mo nasa puno ka pa lang bulok ka na.